Hello mga kababayan, matagal-tagal din ako walang na-upload ng mga simbahan. Alam nyo na, medyo masama ang panahon at isinasaalang ko rin ang budget ko na magkasya. Sa rides ngayong araw, 5 simbahan ang pupuntahan natin. Uunahin natin puntahan itong Santo Domingo Church sa Quezon City. Ang episode ay isang sulyap sa Santo Domingo Church. Ang kasaysayan nito, ang ilang mga tampok tulad ng pagiging dambana ng Our Lady of Lanabao. Let's go! At simulan na natin bumiyahe.
Santo Domingo Church, formal na kilala bilang National Shrine of Our Lady of the Holy Rosary of Linebal de Manila, ay simbahang Romano-Katoliko at pambansang dambana sa Quezon City, Metro Manila sa Pilipinas. Ito ay nasa ilalim ng jurisdikasyon ng Diocese ng Cubao. Inaalay kay Maria, ina ni Jesus, sa ilalim ng kanyang titulong Our Lady of the Most Holy Rosary, Lanabao de Manila. Ito ay tinatawag ng mga Dominicano noong 1587. Unang simbahan, 1587 to 1589. Nag-sponsor si Salazar ng 3,000 pesos para pagpapatayo ng simbahan at 300 pesos para sa pagbili ng lupa. Noong Enero 1, 1588, ang simbahan, gawa sa light materials, ay pinasiyanan at ito ay naglagay ng imahe ng Our Lady of the Rosary mula sa Mexico. Ikalawang simbahan, 1592 hanggang 1603. Noong 1589, ang simbahan ay bahagyang nawasak ng isang lindol dahil bumagsak ang bubong. Nagpasya ang mga Dominican na magtayo ng isang malaking simbahan na gawa sa mas matibay na material. Sa papamagitan ng direksyon ni Padre Alonso Jimenez, ang pangalawang simbahan ay ginawa mula sa bato. Ang mga kontribusyon ay binigay nila Maria Perez, Kapitan Domingo Mendiola at isang Kapitang Castillo. Ikatlong simbahan, unang bahagi ng ika-17 siglo. Halos kaagad pagkatapos ng sunog noong 1603, isang mas malaki at mas mahal na ikatlong simbahan ang itinayo. Naglalaman ito ng stone vault bilang pag-iingat laban sa sunog at lindol. At ang mga donasyon ay ginamit para pondohan ang pagtatayo. Ika-4 na simbahan, 1862 hanggang 1863. Isang ika-4 na simbahan ng bato at hardwood ang itinayo. Ito ay mga kahoy na arko at kahoy ng mga poste na sumusuporta sa bubong. Kaya nahati ito sa 3 nave. Ang mga masining na panloob ng disenyo ay sinagawa sa ilalim ng direksyon ni Padre Francisco Gainza. Ang simbahan ay tumagal ng 2 taon sa pagtatayo at ang structural na katatagan nito ay nagpatagal sa loob ng 215 taon. Ikalimang simbahan, 1868 hanggang 1941. Ilang buwan pagkatapos ng lindol noong 1863, ipinakita ni Felix Roas ang isang plano para sa muling pagtatayo ng simbahan na bagyang sumusunod sa plano ng nakaraang simbahan at ginagamit ng ilan sa mga bahagi nito na maililigtas. Noong December 27, 1941, ang pagkakatabang tao ng simbahan, pati na rin ang monasteryo sa tabi nito, ay nawasak sa pagdating ng ikalawang digmaang pandaigdig. Ito ang unang simbahan na nasira noong digmaang Pasipiko. Ang simbahan ay tinayo sa Art Deco na sinasamahan ng Spanish Modern style na hindi katulad ng mga Baroque na simbahan na tinayo noong panahon ng Kastila. Kasama sa arkitektura na estilo ng misyon ng mga disenyong Romanesque at Gothic na tumatanggap ng mas maraming espasyo, ito ang pinakamalaking simbahan sa Metro Manila at isa sa pinakamalaking simbahan sa Asia. Ika-6 at kasalukuyang simbahan, 1954 to kasalukuyan. Passage ng ika-6 na estruktura ng simbahan, dinisenyo ni Jose Maria Zaragoza. Pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig, itinayo ng mga Dominican ang ika-6 simbahan sa isang bagong lokasyon. Itinayo nila ito sa isang bahagi ng lupang binilala sa Quezon City.